katalinuhan ng mga siyentista ang gusto kong bigyan ng pagpapalaga. Dahil kapag wala ang mga ekspertong siyentista, wala tayong pag-uunlad. Kaya kailangan yung pag-aralan ng mga tao rito. Magtigil ka, Benzaib. Karanasan na mga kailangan upang mapagandang Ilog Pasig. Hindi nila kailangan mag-aral ng siyensya. Hindi. Matalinong pag-iisip ang kailangan. Dapat mong isiping malaking suliranin ang liko-liko at buhangin na Ilog Pasig. Mga simpleng problema lang yan na nangangailangan ng simpleng lohika. Dapat lang na humukay ng malalim na kanal mula sa bunganga ng Ilog Pasig hanggang sa labasan na maglalagos sa Maynila. At ang lupang mahuhukay ay tatabon sa dating ilog. Kapag nagawa ito, tiyak na mapapadali ang paglalakbay. Ngunit saan kukuha ng ipambabayad sa mga manggagawa? Walang manggugugol sapagkat pipiliting gumawa ang mga mamamayan, bata man o matanda. Walang magandang ibubungayan kundi kaguluhan. Kaguluhan? Bakit? Nagalsa na ba ang mga taga-Ehipto? At nagalsa na ba ang mga bilanggong Hudyo laban kay Tito? Ngunit hindi taga-Ehipto, ni Hudyo ang iyong kaharap. At ang mga Pilipino ay hindi miminsang naghimagsik. Ang panahong tinutukoy ninyo ay nakalipas na. Hindi na muling maghihimagsik ang bansang ito. Dagsaan man sila ng mga gawain at patawan man ng higit na mataas na buwis. Kamusta ang lalawigan ninyo? Balita ko na dahil sa mahirap ang matao roon, kaya hindi raw makabili ng alahas. Hindi nga po bumibili sapagkat hindi naman kailangan. Uminom tayo ng serbesa, ako ang taya. Sensya na po, hindi kami Hindi umiinom? Ayon kay Padre Camora, makakasama kung puro tubig lang ang inumin. Kung tubig lang sana ang ininom ni Padre Gamora, tiyak na marami na siyang katalinuhan. Di tulad ng alkohol, ang matabang na tubig ay kayang pumatay ng apoy. At kapag ang tubig ay nagalit, iyon ay maaring lumawak at maging dagat na handang magwasak at pumatay. Kapag iyon ay pinainit at naging singaw, ay handang tumunaw. Bueno, mauna na ako at ipagpapatuloy ko pa ang pag-inom ko ng serbesa. Nakakapangilabot ang taong iyon. Hindi mo ba alam na siya ang tagapagpayo ng Kapitan General? Oh, talaga? Saan kayo galing, Senior Simon? Sa ibaba, nagtanong-tanong lang ako sa mga pasero kung may alam silang alamat. Kung sa alamat, ang Ilog Pasig ay mayaman. Papasok na pala tayo sa lawa. Kapitan, alam niyo po ba kung saan dako ng lawa namatay ang isang filibusterong nagngangalang? Ano nga yun? Guevara, Navera o Ibarra? Tumingin kayo roon. Ayon sa mga Guardia Civil na humabol sa mga tulisan, si Ibarra nang makitang wala na siyang ligtas ay tumalon mula sa bangka at lumangoy. Tuwing lilitaw ang kanyang ulo ay pinapaulan siya ng bala. Ngunit ang tubig sa dakong iyon ay nagkulay dugo. Iyan ang nangyari, 13 taon nang nakakaraan. Kaya ang kanyang katawan ay... Ay sumama sa kanyang ama sa bangkay na isa ring filibustero. Ang lawang ito ay hindi nyo dapat tawaging isang patak lang ng tubig. Ito'y mas malikit pa sa kahit anong lawa sa Suwisa. At kahit pagsamasamahin pa ang lahat ng lawa Espanya, marami na akong marinig na hihil dito. Ama! Yung dumating na po kami sa Lagdanan doon sa Blue. Kaya pakiramdam ako pag-aral sa Manila po dito sa Blue. Ama, no? Huwag kang mag-alala. Sa isang taon magkapag-aral ka rin sa Manila. Talaga, Ama? Oo. Yes! Di ba sabi mga piraya to? Nasaan naman nila ang upang sa aking lupang sakahan? Mabunos dili ka anak, isipin mo na lamang ang iyong kwaltay nahulog sa ilog at nalulun ng isang buwaya. Hindi ko ipamimigay ang lupang yun. Pinangkan ko't pinamnan ang lupang ito. Nakabaon dito at nilibing ko dito ang aking asawa at anak. Kaya't di ko may bibigay at basta-basta ang lupang ito. Ang sino man mahahas at kunin ay mandidilig nila ng bukod. Magtigil ka! Alam mo ang kaparusang ipapataw sa iyo. Susunugin ka sa plaza na nakahubad. Mag-isip-isip ka, anak! Kamusta na, ina? Matagal-tagal na rin. Halos 13 taon nang nakalipas. Ngunit sariwa pa rin ang alaala ng nakaraan. Sige niyo, Simon.
Anong ginagawa mo sa gubat na ito? Kung naalala niyo pa, sa mismong pokrin ito tayong nagkita. May 13 taon na ang nakararaan, kayo pa nga ang naghandog sa akin ng isang pakikiramay. At sa palagay mo sino ako? Kayo po si Crisostomo Ibarra na sa pagkakaalam ng lahat ay patay na. Isang nakamamatay na lihim ang iyong nalaman. Isang lihim na maaari mong ikapahamak. Hindi mo ba naisip na dahil dito ay maaari kang masawi sa aking kamay? Ang pagkakatuklas mong ito sa aking lihim ay isang malaking banta sa akin. Ang maaaring pagkakabunyag nito ang sisira sa plano ko. Sa plano kong paghihiganti. Sa plano kong matagal ko nang pinaghandaan. Kung gayon ay nagkamali pala ako ng pagkakakilala sa inyo. At ang mga kabataan, wala nang ginawa kundi sumunod. Magpaalipin, hindi pinakikinggan. Hindi, Ginoong Simon. Kung hindi dahil sa pag-aaral ng mga kabataan ng wikang Kastila, ay hindi tayo pakikinggan ng pamahalaan. At ang wikang ito ang magbubuklod ng tuluyan sa mga Pilipino. Sang pagkakamali, hindi kailanman ito magiging wikang pambansa. Aanin natin ng wikang ito. Itatago lamang ng hungwad na wikang ito ang ating mga karapatan, ang ating mga pagkatao. Hindi, Ginoong Simon. Hayaan kitang mabuhay, Basilio. Kahit na alam kong ang nakataya dito ay ang katuparan ng aking mga plano. Hayaan kitang mabuhay. Sumama ka sa akin. Sabay nating isa katuparan ng aking mga plano laban sa mapangapi. Salamat sa pagtitiwala, ngunit ako man ay may mga pangarap din. Gusto kong makapagtapos. Gusto kong maging isang ganap na doktor. At ano? Iyon na lamang bang hayaan ng iyong ina at kapatid na mabulok sa ilalim ng lupa na tinatakpan ng mga tao siyang mismong pumatay sa kanila? Ano ang nais ninyong gawin ko, Ginoong Simon? Kaya ko ba silang ipaglaban, giyong ako mismo ay wala? Isa lamang akong hamak na estudyante. Wala sa buhay, hindi maaaring hukayin ng aking ina at iharap sa hukuman. Ang kanyang bangkay at pagkatapos ay magbibintang ng kung sino-sinong Kastila? At kung ibibigay ko sa iyo ang aking tulong? Ginoong Simon, magbababa man ng hatol ang mga hukom. Wala na silang magagawa, hindi na kayang ibalik ng kanilang mga pasya ang buhay ng aking ina at kapatid. Hayaan na natin silang magtahimik. Wala rin naman akong ang papala sa aking paghihiganti. Gabi na, bumalik ka na sa inyo. Hindi ko hinihiling na iyong itago ang aking lihim. Dahil kahit ihayag mo ito, tiyak kong hindi ka nila paniniwalaan. Gayunman, kung sakaling magbago ang iyong isip, hanapin mo lamang ang aking bahay sa may eskolta. Nagdala rin ako ng mamahaling hikaw na dating pag-aari ng mga babaeng taga-Roma na nakuha mula sa mga bilya ni Annius Lucius Papilinius sa Pompey, Italia. Yun siguro ang pinadalang sinising ni Hannibal matapos magkagera sa kanya. Tingnan ninyo, dahil sa maliit na batong bugaw na ito ay maaaring ipatapon ng isang tao ang kanyang kaaway at maaaring makauwi ang isang tao sa kanyang tauhan upang may balita ang anak sa kanyang ama. Bumibili po ba kayo ng lumang hiyas? Opo. Kayo po kabiasang talis, may naitago po ba kayong alahas? Na naipagbili na po lahat ni Huli, lahat ng alahas niya. At ang natira naman ay walang halaga. Teka, Mabesang Tales, nasan po ang lakit ni Maria Clara? Lakit ni Maria Clara? Ipo, isang magandang lakit na may diamante at esmeralda. Suot po iyon ng matalikong kaibigan bago siya pumasok sa monastery. Maganda. Magkano po ba kung bibilin? Nagustuhan ko ang disenyo nito. Pagbibili mo ba ito ng 500 piso? 1,000? 5,000? Sabihin ninyo. O baka gusto ninyong ipalit ito sa ilang mga alahas na dala ko? Mamili na po kayo. Kung ako ang masusunod, hindi ko ipagbibili ang lakit na yan. Itatago ko na lang yan para maging relikya sapagkat ipinagpapalagay ng lahat na si Maria Clara ay mamamatay ni San. Iyan siguro ang dahilan kung bakit ayaw ipagbili ni Huli ang lakit at piniling maging alila. Kung papayagan nyo, hihingin ko muna ang permiso ng anak ko. Hintayin niyo po ako. Natagpuan ko na rin ang taong aking hinahanap. Talagang napakabit sa akin ng tadhana. Siniswerte talaga ako. Simon, halika't sumali ka sa amin. Humingi po ang mahala ng paintulot ang mga kabataan na makapagpatayo ng isang paralan ng wikang Kastila. Anong palagay ninyo? May mga bagay na dapat isinasaisip bukod sa hindi napapanahon ang kahilingan. May sapantaha akong masama ang layunin ng mga kabataan.
Iya isang tahimik na pag-aasa, isang paghihimagsik na ang sandata ay papel. Ang kahilingan ay pinamumunuan ng ilang binata na bawang kilala sa pagkamabago at kapalaluan. Si Isagani, na pamangkin ni Padre Florentino, isang binata na nangangalang Maray. Isang binatang napakaganda ng ugali at nakakalito. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mayaman at iniluloob ng kondesa na inyong tingnan. At isa pang nag-aaral ng medisina, si Basilio. Yan pala, tala ang pangalan niya. Ngunit General, hanggang ngayon ay wala pang sumbong laban sa mga binatang iyan. Ang kanilang kahilingan ay makatuwiran. Dapat lang napahintulutan sila at bawiin kung aabuso. Aba huy, tamad! Nakatulog ka na? Di ka pa naman tinatawag? Tilansip ng liwanag ang mga larawang nasa tapat ng nasabing ibabaw na pinakinis. Ang mga bagay-bagay na mga bumubuo sa ibabaw ng pinakinis ay nahati sa metal at salaming kristal. Kung bibigyan kita ng pinutol na kahoy, sasabihin nating kamagong na pinakinis na mabuti at pinahiran ng varnish. O ng isang marmol na pininturahan ng itim at pinakinis din. O isang azabaki na kasisinagan ng mga larawan ng mga bagay-bagay sa kanyang harapan. Paano mo mauuri ang salaming na banggit? Hala! Juanito! Sagutin mo ang mga tanong ko! Ikaw! Huli ka na nga sa klase? Nag-iingay ka pa? Hindi kita tinatanong, ngunit ibig mong sagipin ang iba. Ano ang pangalan mo? Placido po. Placido Penitente? Mas mabuti ko ang tawag ko sa iyo ay Placido Gulong. 15 araw ka na palang liban sa klase. Isa pa at magbabakasyon ka na. Mamarkan pa kita ng isang guhit dahil hindi mo alam ang leksyon ngayon. Ginoong Simon, ako'y naging masamang anak at kapatid, kaya ako pinarasan ng Diyos. Ang pagkamatay nihuli ay ang aking kasawian. Mas mabuti pang sumanib sa inyo, mas mabuti pang ipalasap sa kanila ang kanyang kasawian. Halika, napakaganda ng iyong pasya. Papakita ko sa iyo ang aking plano, ang matagal ko nang binabalak. Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay! Dun Simon! Masaya Simon ba to? Kumain ka na. Kumain ka na ba? Ako'y pagkain. Doon Simon? Musta? Gusto mo bang... Hindi naman ako magtatagal. Ito ang lampara para sa inyong mag-asawa. Kay gandang lampara. Salamat, Ginoong Simon.
Maraming salamat Don Simon sa iyong pagpunta sa kasal ng aking kaibigan. Salamat din at paalam sa inyo. Paalam. Salamat. O tingnan nyo, may lihim na nakasipit sa ilalim ng lampara. Si Bara ang sulat nito? Hindi kaya gusto niyo tayong patayin lahat? Oh, namatay yung ilaw. Bakit hindi pa sumasabog? Oo nga. Tara, alis na tayo. Oh, Senior Simon! Matitiis niyo ba ang paghihirap, Senior Simon? Alam kong hindi na magtatagal at darating na ang walang hanggang kapayapaan. Panginoon ko, bakit kailangan mangyari ito? Huwag kayong matakot. Ang nagawa ay nagawa na. Lumalalim na ang gabi ay nais ko nang ilahad sa inyo ang aking lihim. Pero bago yan, may gusto lang ako sa iyong itanong. Ano yun, Senior Simon? Totoo ba na may isang dakilang Diyos na gumagabay sa kapalaran ng sangkatauhan? Ang gamit na may bibigay sa inyo, Senior Simon. Wala kayong mag-aaksaya ng panahon. Malapit na ang saglit ng pamamaalam. Padre, tulungan mo ako. Ayokong mamatay na may dalang kasamaan. Waring ka ng Diyos, anak. Tandaan mo, alam ni Bathala na may mga kahinaan tayong humihila sa ating pababa. Subalit ang Panginoon natin ay Panginoong nakatunghay sa mga krus ng ating dinala dito sa material na sandaigdigang ating ginagalawan. Alam niyang hindi mo ginusto ang lahat, na ikaw ay nasilaw lamang ng galit at paghiganti. Kagustuhan niyang lahat na nangyari. Hindi nagtagumpay ang iyong plano nang dahil sa kanya, sapagkat alam niyang hindi ito tama. Igalang natin ang kanyang kapasyahan. Palagay niyo po ba ay Diyos ang nagkaloob ng lahat ng ito? Makapagsasabi ng iniisip ng Diyos. Ngunit kailanman ay hindi siya naghahangad ng masama para sa atin. Ngayon, bakit hindi niya ako tinulungan? Makaranas sa paghihirap ang mga karapat-dapat sa pagpapala ni Bathala. Kailangan din namin kiskisin ang mga bato upang mag-init at magningas. Isang katotohanang may nang-aalipin at may nagpapaalipin. Kung gayon, ano ang nararapat gawin? Is at gumawa. Kung ganyan kalaki ang hinihingi ng Diyos sa tao, na hindi makaahas sa kasalukuyan at nag-aalinlangan sa hinaharap, magtiis at gumawa. Anong Diyos iyan? Isang Diyos na makatarungan Ginoong Simon. Isang Diyos na nagpaparos sa ating kawalan ng pananalig, sa ating mga masamang hilig at di gaanong pagpapahalaga sa kabutihan. Maraming salamat, Padre. Ngayon ay payapa na ang aking kalooban. Malibing ka na nawa sa kailaliman ng dagat, ngunit kung kakailanganin ka ng tao para sa isang marangal na hangarin, ipahintulot ng Diyos na matuklasan ka sa sinapupunan ng alon. Samantala, diyan ka muna, hindi makakabaluktot ng kasuliran, hindi mag-uudyot ng kasakiman. Ang kayamanan ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan.